hello, naglalakad ang lola. Naglalakad ang lola. Nababago ako. Punta ako sa park para mag-vlog ako about myself, about sa aking mga pangyayari sa buhay. Yes. Kaya nagpa-vlog ako. Ayun, pagdating ko sa park, lalakad ako, nababago sa boarding house. Lalakad ang lola. Init. Init na siya ng dito update sa mga. Init na siya ng malamig, init, malamig, init, burn. Ito na yan, see you later. A few moments later. Hello! Welcome back to my channel. It's me, Maria Bonsa Vlog, ang vlogger na walang viewers. Kung ni Pretty Big pa sabi niya, Madam, baguhin mo yung ano mo, yung intro mo, sabihin mo ang vlogger na nagbibigay ng wifi, nang walang wifi, kasi nung last week talaga nawalan ako ng wifi. So, for today's vlog is parang nag-ilis lang to. Pero gusto ko lang ipaabot sa inyo or ipaalam sa inyo kung ano man ang totoong nangyari sa sitwasyon ko dito sa Abu Dhabi. So, hindi po ako makapag-vlog sa bahay, buhat ng ano lang ako, is bed space. So, ang daming ingay, ang iba natutulog pa. So, I am here outside at the park, here in Formal Park, Abu Dhabi, Cornici, Abu Dhabi. So, dito po ako nagbablog at ihahatid sa inyo at paalam sa inyo ang totoo pong nangyari sa sitwasyon ko. Ganito po kasi last week, meron na po akong naramdaman. Pero alam ko na po, my visa is finished in February 28. So, dapat sana from 20, inano na ako ng amo ko na o ano, i-renew ba natin o hindi ba i-renew? Wala po talaga. So, blessings in disguise. Ito naman talagang kaibigan ko ito po talaga ay parang anghel din po siya. Siya po ang tumawag sa akin, sabi niya sa akin, Maria, kausapin mo amo mo. Kung ano ba talaga ang sitwasyon mo, kung ano ba talaga ang status mo. So ngayon, sabihin ko sa inyo, ako po mismo ang nagsabi ng amo ko na, Sir, pwede ba? Abtang ko talaga, sinaw. Kakaligo ko lang kasi, tapos sa labas hindi ka pwede nga, hindi magano, kahit naglakad-lakad ka lang. Sabi ko, Sir, pwede ba tayo mag-usap? So 22, nag-usap kami, bumalik agad siya, hinatid lang niya nung anak niya. Kasi sabi niya, what is that? Niya sa akin. Sabi ko, Sir, ang init dito sa labas ko. Nainit siya sa ganitong braso. Sabi ko, Sir, about my status, sabihin ko lang sa inyo at tanungin ko kung ano ba talaga ang sitwasyon ko. Lilipat tayo, kasi hindi ko makakonsentrate. Hindi siya masyado. So ngayon, nag-usap kami. Ka na, marami ka na pong pira. Pero sa totoo lang po, Diyos ko Lord, tabang mga langit. Since na-monetize ko, yun po ang usapan. Sabi niya, meron ka ng YouTube, meron ka ng sahod, and the third, nag-iba ka na, nabisi ka na, nandoon ka na sa ano mo, sa YouTube channel mo, nakafocus, kaya ganun, ganyan. So, when the sabi ko, are you finished? Yes, I'm finished. Sabi niya ganun, yes, I'm finished. Okay, finish naman kaya ka, ako na naman magsalita. Ngayon, nagsalita ako. Sabi ko, Sir, 22 today, I have only 6 days, guys, 6 days. Very hard for me, guys. Very hard. It's really hard. Not it's really hurt. It's really, really hard. Not hurt. Both of them, hurt and hard. For me, nasaktan din ako sa totoo lang, guys, dahil 4 years ako nagtatrabaho sa kanila, guys. Ginanyan nila ako. Sabi ko, ganun po ba? I treat you like my family. Nung nagdesisyon na ako na umalis na lang, Sir, i-cancel nyo na lang yung visa ko. Maghanap na lang po ako ng ibang trabaho. Kasi 50% umay salary, parang baguhan lang po. Kung baga parang Sri Lanka lang ako or else baguhan ako na nakatulong nila. So ang ginawa ko, sabi ko, yung ibigay nyo sa akin na 50% umay salary, ibigay nyo sa baguhan, huwag sa akin. Kasi ako po ay matagal na sa inyo, kahit hindi kayo nag-uutos, ginagawa ko yung responsibilidad ko. So ngayon, hanap kayo ng bago, ibigay nyo yung sahod niyo na gusto niyo ibigay sa akin na in-offer nyo 50%. Sabi niya, okay, 30%. Sabi ko, ano po, bata? Wala.
Sabi ko, ika-cancel nyo na. From the beginning na i-cancel nila, binago nila po yung internet like what before what they did. Binago nila, tapos password, binago, hindi na po ako makakunik. Tapos nakapredita ako, maraming mga kaibigan kong nagsasabi na tulungan kita, i-hack ko yung ano mo, yung internet nyo, bigyan nyo ako ng picture ng link or whatever. So binigay ko, wala po talaga mangyayari kasi nga po pag i-hack nila, iba po daw, nagbago po daw yung bagong model daw yung ano nila. So ako po talaga ay nasa stress. Kita nyo naman yung pagmumukha ko, dumadami yung mga butikol ko, mga tutsuso sa buhay kasi wala na po talaga ako. Pag kumakain ako, masakit yung tiyan ko. Basta lahat po talaga, na-pressure ako, stress ako, depression, basta nandyan ako lahat talaga sa akin. Kaya nung time na yun na nag-premiere ako, wala ako, kumbaga nakikunik ako kay Madam Kikwa na dala ng cellphone ko. Pero sa totoo lang guys, gusto ko mang isa-isahin kayo pasalamatan pero di ko magawa dahil loading ako kasi nakikunik lang sa kabilang bahay. Wala talaga ako magawa. So maraming salamat sa inyo po, lalong-lalo na po sa mga members ko sa channel ko. Lalong-lalo na po sa through the leaders of Mr. Iki si Amis and Ma'am House Nurse, kay Madam Agta, kay Ma'am BCD Grace na si Ma'am BCD Grace talaga po ang tumulong sa akin na this month magkaroon po ako ng sahod kasi biruin mo $50 yung pinalipan niya last is ko. Malaking tulong na po yun kasi last 2 buwan po hindi po ako nagkasahod nga dahil nga wala na akong time sa YouTube, hindi na po ako makapag-upload ng content ko, hindi na po makabalik ako sa content ko na mag-exercise ako araw-araw dahil nga sa na-pressure talaga ako sa trabaho. Biruin mo, ang laki-laki ng bahay, ang laki lahat sa akin, pero hindi ko po inaano yun dahil po trabaho po ang pinuntahan ko, hindi po ako nagrereklamo. Sinabi nila na bawal ako magtelepon, hindi bawal, hindi ko rin ako gumagamit ng telepon, sinunod ko po yung ano nila. Pero ang ginawa nila sa akin, for the last minute, inano nila ako, kumbaga ginipit talaga nila ako. Wala akong magawa. Ganun na po talaga ang buhay. That's life. Minsan, mayroon tayong ini-expect na gusto nating magawa o gusto nating mangyari, pero in God's hand po talaga kasi ako po talaga ay makapag-prove at makapagsabi sa inyo from my situation na God is good all the time talaga. God is really good all the time. Kasi sa pangyayari ko, tumawag agad ako sa mga kaibigan ko, sabi niya, ikaw kung ano ang desisyon mo, yun ang masusunod kasi mahirap yung magtrabaho ka na hindi na po progressive, kumbaga mabigat po sa loob. Sabi ko, oo nga po, mabigat talaga kasi nga marami na pong namat, kisyo ganyan, ang dami pong binabato sa akin. Tinatanggap ko po lahat yung mga binabato nila sa akin kasi alam ko po ang tama o ang hindi tama. Alam ko po na may Panginoon po nakakita kung sino po talaga, kung ano po talaga ang ginagawa ko sa bahay nila. Ngayon, nag-depress din si sir, depress din si ma'am. Ako, sinabi ko lang naman, ma'am, this is not the last, this is not the end. Andito lang po ako sa UAE. Bilhan pa nga nila ako ng ticket kasi pauwi na lang ako ng Pilipinas. Sabi ko, no, I will not go home to the Philippines. I will be here in UAE. Alam ko, marami pong tumutulong sa akin. You know guys, God is really good. From the beginning sa nangyayari ko, ikwento ko sa inyo. Kahit naman po sa social media, what I mean is sa YouTube family ko, like through the leadership of Sir ETC. Nag-message ako sa kanila, sir, hindi ko talaga kaya mag-support ngayon dahil nakapredita lang ako, kisyo ganun. Sabi pa niya sa akin, don't worry, naintindihan ko yung sitwasyon mo, harapin mo muna yan, asikasuhin mo muna yan, may panahon ka rin, sabi niya, may panahon ka rin, asikasuhin mo muna yan. Sa pangyayari ko guys, 28, ika-cancel na nila yung visa. 27 guys, 26, hinanapan nila ako ng bahay, sila nagbabayad yung mga kaibigan ko dito sa Abu Dhabi. Sila muna nagbabayad dahil wala akong time na magpunta sa city. And then, kasi nga, malayo kami, 45 minutes from the city. Then pagka 27, meron akong kaibigan na may kapatid siya dito na may sasakyan. Tinawagan niya, Mir, maawa ka naman, tulungan natin si Maria kasi po, paalis na, tapos yung mga gamit niya, sino naman kumuha. Sila mismo guys ha, sa Friday at Saturday yung di-off nila. Friday, andoon ako sa kanila, nakikain, nakitulog, yun pong time na yun na umiiyak ako, nasa Ilis ko po. Yun po yun. Tapos pagka Sabado talaga guys, tinawagan ako, Maria, we are coming, give me your location, we are coming to pick up all your things. Buti na lang guys, ng Birnis ng gabi, nung umuwi ako sa bahay ng amo ko, pinak up ko na lahat yung mga gamit na gusto kong gamitin na iwan dito sa Abu Dhabi. Ngayon, nakakarton na, nakabag na. Pagdating nila, kinuha nila. Pagka 28 guys, pinalinis pa ako ng buong bahay. Up and down, wash the parking area, the garden. Pero kahit ganun pa man po yung ginagawa nila sa akin, I'm very blessed and thankful po sa lahat dahil dyan kayo ng mga YouTube family ko, andoon yung mga kaibigan ko na sila po talaga ang nagpahiluna sa Bisaya pa. Sila po talaga ang nagpahiluna. Sila po talaga ang gumagawa ng paraan. Now, pagdating namin doon sa Tadbir, suppose pumunta kami sa immigration labor. Pagdating namin sa immigration labor, sinabi ng immigration wala na po dito ang system ng magka-cancel ng visa. Andoon na po sa Tadbir company. So, pumunta kami sa Tadbir. Ang sabi ng Tadbir sa akin, ma'am, you don't have any grace period. Ang pagkakaalam ko po kasi ay meron pa po akong grace period. Grace period meaning from the time na i-cancel yung visa mo, meron pa akong 1 month na free. So ngayon pala ay wala na dahil nga po unang-una expat sila, yung sponsor ko. Pangalawa, sinagad talaga nila as in 28 yung expiration ng visa ko. 28 din po nila kinansil. Dapat sana daw noong January pa kinansil nila para magamit ko yung 1 month grace period ko. Hindi ko ginamit nila po. So wala po akong
Wala po akong sama ng loob kasi everything happens in my life, there is a reason. Maybe, I don't know, it is in God's will. Maybe there is more nice opportunity na dumating sa buhay ko. Hindi ko po alam, nasa Panginoon pa po yan. So ngayon, nag-apply ako, browsing the work, hunting the work, and something and stuff and this. Pero nung nangyari, nung ikinansil ko, ginipit pa po nila ako. Pinapirma nila ako ng papel na nakasaad doon na lahat ng video ko sa YouTube ipapadelete nila. Sabi ko, hindi po ako magdi-delete ng videos dahil nga po, mahirap at pinaghirapan ko yung nagbablog ako at nandoon po yung nagkaroon ako ng watch hours. Pag i-delete ko yun, totally talaga, mawala yung watch hours ko. Sabi ko, ba't i-delete ko naman? Sabi ko, sir, I will give you an option. But I don't think so na mayroon kayo sa pag-vlog ko. Kasi ayaw ko makita yung mga pagmumukha nyo. At isa pa, sir, sinabihan mo na ako na bawal kayo magpipicture sa mga anak ko, bawal kayo magpipicture sa bahay ko. Oo, na may picture, sir, pero wala kayo, hindi kayo kasama doon. Yun po ang sinabi ko sa amo ko. Sabi niya, okay, sign here na i-delete mo yun. Sabi, isip ko, ganun po talaga, no? Sa totoo lang, guys, mayroon po palang tao na mabait, pero pag magdesisyon ka na, umalis ka na, umayaw ka na sa kanila, gigipitin ka palang sa sasakalin kanila. Sa totoo lang, guys, at the end of the day, na-realize ko, guys, mga kapatid, mga ka-YouTube ko, na-realize ko na ang dahilan po sa mga pangyayari na ito, na ginipit nila ako, na ginanyan nila ang ginawa sa akin na on the last minute talaga, yun pong pag-YouTube ko. Yun po talaga, wala pong iba. Kasi nung sinabi niya sa akin na mayroon ka ng YouTube, may sahod ka na, mayroon ka na, pinakita ko talaga ang Google AdSense account ko, guys. Google AdSense ko, August, $19, September, $3, magkano yung kinikita ko? $6, $9, $19, pinakita ko talaga. Sabi niya, ay ganun pala yun, hindi ko lang malaki ang kita. Ang pagkakaakala kasi nila, guys, malaki ang kikitain sa YouTube. Kaya ako nag-YouTube. Diyos ko, Lord, tabang mga langit, Ginoo, Diyos ko, wala pong kinikita sa YouTube. Swear, wala po talaga. Kung meron man, iwan po, baka meron dito malaki ang kinikita. Pero sa akin po, wala po talaga katulad ko na mga small YouTubers lang, kumbaga basura ang mga YouTube, ang mga videos na wala namang views. Yun po talaga. Pero nagkamali lang sila ng moves. Ayaw naman nila akong paalisin, pero nagkamali lang talaga sila ng moves. Kumbaga, maling akala. Kaya tayo po, ng mga ka-YouTube ko, mga kapatid ko sa YouTube world, lalo na po sa mga OFW, mag-ingat-ingat po kayo sa pagka-open ninyo sa mga amo nyo. Kasi ako po talaga ay open ko. Sabi ko, sir, meron akong YouTube, ma, meron akong YouTube. Oh, nice. Sa unang-una pa ha. Oh, nice. This one. Pagka ilang mga nag-vlog na ako, nag-exercise na ako, nag-iba na po ang hangin noon, nag-iba na po. Kaya sa mga OFW ng katulad ko, mag-iingat po kayo sa pagiging open and honest. Wala naman pong mawawala sa pagiging honest. Kasi sa akin, guys, no, wala pong nawawala na magiging nagpagkatotoo ako sa amo ko. Yun lang po talaga ang mahirap sa tao, guys, pag mayroon na pong inggit sa katawan. Kasi pag mayroon ka na pong inggit sa katawan, wala na pong tama ang ginagawa mo. Puro po yun mali. Puro po yun mali. Ang pagkakamali mo, ang ginawa mong isang piraso, ang ginawa mong maraming kabutihan sa kanya, isang lang yun, isang pagkakamali lang yun, tabunan na lahat. Kaya ang payo ko sa inyo mga kapatid, na mga ka-YouTuber ko, na lalo na sa mga OFW, except lang sa mga mami ha, sa mga on nila, pero mga katulad ko OFW, ingat-ingat po kasi yun po ang nangyari talaga sa akin. Nang dahil po sa YouTube, nang dahil po sa pag-YouTube, ginigipit nila ako. Kaya po gusto nilang i-renew o dili. So ngayon magtiis sila. Ngayon iwan po kung sino. Tumawag sila ng cleaning company, pero wala po talagang titira sa kanila. Wala po magtagal. Kung mayroon man 2 oras, 3 oras, aalisan sila. Alam ko yun. Kasi sa pag-uugali din ng amo kong babae, ako tiniis ko lang po talaga. Pero at the end of the day, na-realize ko nang dahil sa aking pag-YouTube at nang dahil sa aking pagkaanis na tao na nagsabi ako ng totoo sa kanila, yun po ang dahilan na ginigipit nila ako. So humantong sa ganito na nagpa-release ako, humantong sa ganito na jobless ako. Pero guys, isi-share ko sa inyo ha, God is really good. God is really good all the time. Kasi jobless ako. Mayroong mga tao na gustong tumulong, mag-part-time ka muna kasi mayroon ka ng visa for 3 months until June. Until June po yung visa ko. So, ginawa po yun within 1 hour lang, within 24 hours lang ng kaibigan ko. Siya po ang nagbayad. Siya po muna ang nagbayad kasi nga po, nandoon pa ako sa immigration. Tumawag ako na, sabi ko ni, maawa ka sa akin ni. Sabi ng Tadbir, wala na po daw akong chance. Bukas magpenalty na po ako if I stay here in Abu Dhabi. But if I go out, I go back to my country, hindi na po ako magpenalty. Sabi ni Nini sa akin, huwag kang mag-alala, don't be panic. Just now, send me your passport, ID, photocopy, releasing paper, and visa paper, Xerox photocopy. I-send mo sa akin ngayon na para ma-process yung visa mo. So, habang nandoon ako sa Tadbir, wala po talaga akong internet. So, naghihintay pa ako na makakunik ako ng internet. Nung nakarating na ako sa boarding house ko, hinatid ako ng amo ko. Nung nakarating na ako sa boarding house ko, yun po talaga ang naalala ko na, uy, isin ko pala. So nung pag-sin ko, sabi niya, huwag kang mag-alala at sa hapon, mayroon lalabas ko. So ako po ay, wala lang, relax, kasi magbabayad ka na lang ng 1,400 dirhams for 3 months. Guys, ako po talaga ay sobrang nagpapasalamat unang-una po kay God dahil siya po talaga ang dahilan o siya po talaga ang nagpapadala ng mga anghel tulad ng mga best friend ko dito sa Abu Dhabi na sila po ang tumulong sa akin na makahanap ako ng bahay na matirahan muna as of for the meantime. Tapos mayroon po mga kaibigan na araw-araw akong dinalhan ng pagkain, pinakain ako, pinatira ako. Basta lahat guys, lahat guys ginawa nila para sa akin. So ako po talaga ay very blissful, thankful sa lahat ng bagay, sa lahat ng nangyari sa akin. Ngayon ako po ay jobless pero ako po ay hindi po
nag-alala o hindi po po nabalaka nga ako jobless ko, di ako makahanap ng trabaho. One day, para sa akin ha, ito po masasabi ko sa inyo mga kapatid, God is good all the time. One day, meron pong tatawag sa akin, I promise. Meron po talaga tatawag sa akin na, kasi sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng signal o bigyan niyo po ako ng sign na talagang yun na po ang suitable para sa akin. Kasi ayaw ko pong mag-commit ng isang oras tapos titiisin ko ng 2 years contract. Sabi ko sa Panginoon na, Lord, bigyan mo ako ng ikaw mismo po ang magpadala ng anghel na talagang siya po talaga ang dapat para sa akin. Kasi ang sabi ng amo ko, hindi na daw ako makahanap ng bagong amo dahil matanda na daw ako, malaki na daw ang babayaran ng insurance, kaya marami daw umaayaw sa mga ganitong edad ko. So salamat na lang, thanks God. From the beginning na umalis ako sa kanila, marami po akong mga interview, pero mababa po ang bigayan kasi, kaya hindi po ako nagmamadali. Sabi ng mga kaibigan ko, relax, take it easy, meron ka pang 3 months till June, huwag kang magmamadali kasi mag-commit ka ng isang oras, titiisin mo ng 2 taon, kaya relax ka lang, hingiin mo sa Panginoon, ibibigay ang tamang tao, na magiging anghel, na magiging amo mo. Yun po talaga. Pero para sa akin ha, maraming part din po ang amo ko, kahit ganun ang nangyari sa amin, part din po siya sa journey ko dito o sa trabaho ko dito, part po talaga siya. So at the end, ako po talaga ay nagpapasalamat sa amo ko, tapos yung mga alaga ko before ako nag-goodbye sa kanila, ako po talaga ay very thankful. And meron po palang ibinigay ang alaga ko, pero gusto kong isama dito sa vlog. Titingnan ko, hindi ko talaga binuksan, binigay ng alaga ko before I go out the house. Ito po pala ang binigay ng alaga ko. Hindi ko alam kung ano ba po talaga tong laman nito. Yun po talaga ang ibinigay ng alaga ko bago siya umalis papuntang eskwelahan. Hinatid siya ng daddy niya. Sabi niya, Maria, this is for you so that you can remember me always. Sabi niya, I'm gonna celebrate my birthday this month but I have no money. Sabi ko, it's okay. You have Alexa, you can call Alexa. You can tell Alexa that, Alexa, call Maria, we will talk to Maria. Oh, see, I am here in Abu Dhabi. Kaya buksan na natin guys kung ano to. Sa manikulon. Happiness, whatever it takes. Ano to? Ang nakalagay guys, happiness, whatever it takes. Ayan po, yan po binigay ng alaga ko. Namimiss ko rin sila. Ayan po, binigay niya sa akin. Happiness, whatever it takes. Yan po. Ano kaya to? Ay, ano pala, mag na pwede mainit, pwede din Ayan pala happiness, whatever it takes. By Pharrell Williams. Ayan. Ayan. Ayan po, binigay niya. Binigay ng alaga kong 2. Happiness, whatever. Pwede pala to sa kape. Ba't pa ako nagbili ng mug? Hindi ko kasi binuksan itong ano niya. Binigay niya na regalo sa akin. Salamat naman. Thank you God. Pero part din po, kahit ganun po yung binigay nila sa akin, yung inano nila sa akin, kahit ganun po. Pero maraming salamat din po talaga sa kanila kasi part po sila ng journey ng po. Dito sa UAE. Nakakamiss lang kasi matagal ako sa kanila tapos yan nila ako. At the end of the day, nalaman ko na nang dahil pala sa YouTube. Kaya okay lang. Kaya mag-iingat kayo. Mga OFW, ng katulad ko open, walang tinatago sa amo. Honest, mag-iingat po kayo sa pagiging honest. Kasi baka magkaroon po kayo ng problema katulad ko. Kaya hanggang dito na lang po. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga members ko na from the beginning till the end, hindi kayo umaalis. Maraming salamat po. Kukunti na lang po kayo, mga nasa na lang 10. Thank you kayo sa inyo ha, maraming salamat. Hindi ko kayo maisa-isa pero I just want to flash in the screen later kung sino-sino po yung mga nanatili ng laban hanggang sa ngayon. So
Thank you guys. Update lang po ito sa ano ko, sa sitwasyon ko. Ang title po nito na nang dahil sa YouTube, ako po ay ginaganito nila. So, God is good all the time. All the time. God is really good. Really, really good. Kaya maraming salamat din po sa inyo ha, mga YouTube world family ko. Kahit ganito ang sitwasyon ko, hindi nyo akong iwanan. Maraming salamat sa inyong mga suporta. Thank you kayo. God bless us all.